Leandra, ang kumpanyang ito ay hindi para sa isang babaeng katulad mo. Ibinenta kita kapalit ng tunay na kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ang bumasag sa mundo ni Leandra habang hawak niya ang singsing na sumisimbolo sa kanilang pagtataksil. Sa isang iglap, nawala ang lahat: karangalan, pamilya, at tiwala. Ngunit sa ilalim ng ulan, isang estranghero ang magbibigay ng hustisya. Sino ang tunay na kakampi sa gitna ng kasinungalingan? Leandra, huwag kang maging tanga. Hindi ko kailanman minahal ang isang babaeng walang silbi, kundi ang magsilbing palamuti sa aking plano. Ang Aurora Prime ay akin na, at ikaw? Isa ka na lamang basurang dapat itapon sa kalsada. Ang boses ni Rafael ay malamig, matalas, at walang bahid ng pagsisisi. Nakatayo si Leandra sa likod ng malaking kurtina ng bulwagan. Ang kanyang mga kamay ay naninigas habang hawak ang isang tray ng mainit na tsaa na inihanda niya para sa kanilang anibersaryo. Ang bawat salita ni Rafael ay tumatagos sa kanyang dibdib na parang punyal na pinainitan sa apoy. Ang mga bisig na dati niyang inaasahang magliligtas sa kanya ay siya ring humahawi sa kanyang mundo. Ibinabagsak siya mula sa tuktok ng tagumpay patungo sa ilalim ng kawalan. Hindi siya nakagalaw. Ang tray sa kanyang mga kamay ay bahagyang nayayanig. Ang porselanang tasa ay naglalabas ng usok na unti-unting naglalaho sa hangin. Sa kabilang panig ng kurtina, naririnig niya ang tawanan ng mga bisita, ang ingay ng baso, at ang masayang musika na tila isang panunuya sa kanyang kasalukuyang impyerno. Ang kanyang isipan ay nakakulong sa imahe ng mga dokumentong pinirmahan niya ng may buong tiwala. Ang mga kontratang ngayon ay nagiging tanikala na sumasakal sa kanyang reputasyon at dignidad. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mahirap. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga binti, ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang mga daliri hanggang sa mawalan na siya ng pakiramdam. Ang tray ay unti-unting dumudulas, ngunit wala siyang lakas upang pigilan ito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na paghampas sa kanyang sariling pandinig, nagpapaalala sa kanya na ang babaeng nagmahal ng buong buo ay patay na sa sandaling ito. Ibinaba niya ang tray sa maliit na mesa sa gilid, hindi dahil sa maingat siya, kundi dahil wala na siyang nararamdaman sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakasuot ng mamahaling bestida, ang babaeng CEO na hinahangaan ng lahat, ay nagmukhang isang estranghero na puno ng lamat at sugat. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng oras na inilaan niya sa trabaho para sa kinabukasan nilang dalawa, ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Bakit niya pinaniwalaan ang lahat ng mga pangako? Bakit niya ipinagpalit ang sariling kaligayahan sa isang taong ang tanging hangad ay ang kanyang pagbagsak? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na humahagupit sa kanyang isipan, walang sagot, walang patutunguhan, kundi ang pait ng isang katotohanang huli na nang mapagtanto. Nakatayo siya roon, mag-isa, sa gitna ng karangyaan na unti-unti nang nagiging bilangguan, habang sa labas, hinihintay siya ng mundong handa siyang tapakan. Ang malakas na tunog ng pagpalakpakan mula sa main hall ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Leandra. Bawat palakpak ay isang pagdiriwang sa kanyang pagbagsak. Hindi na niya kayang manatili sa loob ng mansyon kung saan bawat sulok ay puno ng mga alaala ng kanilang pagsasama.
mga alaalang ngayon ay isa na lamang sumpa. Dahan-dahan siyang naglakad palabas, hindi sa harapang pinto kung saan naghihintay ang mga kamera at mga taong handang magtanong, kundi sa madilim na pasilyo ng mga katulong. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Parang hinihila siya ng lupa pabalik sa realidad na ayaw niyang tanggapin. Paglabas niya sa likuran ng gusali, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang malamig na tubig ay humahampas sa kanyang mukha. Hinahalo ang kanyang mga luha sa putik na dumidikit sa mamahaling tela ng kanyang suot. Wala siyang dalang kahit ano. Iniwan niya ang kanyang telepono, ang kanyang pitaka, at ang kanyang pagkakakilanlan sa loob ng silid na iyon. Sa kalsada, ang mga ilaw ng mga dumaraang sasakyan ay nagkukulay abo sa gitna ng unos. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagdidilig ng maruming tubig sa kanya, ngunit wala na siyang pakialam. Ang puso niya ay tuyot na, walang anumang init na natitira. Sa isang madilim na eskinita malapit sa palengke, napaluhod si Leandra. Ang kanyang mga tuhod ay dumapo sa basang semento. Ang sakit ay hindi sapat para matakpan ang hapdi sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa itaas, sa langit na tila nakikipagkumpetensya sa kanyang kalungkutan. Sa gitna ng kanyang paglupasay, isang anino ang huminto sa kanyang harap. Nasa maling lugar ka, binibini. Ang boses ay mababa, may bahid ng pagod ngunit matatag. Pag-angat ni Leandra ng kanyang paningin, nakita niya ang isang lalaking may suot na kupas na jacket, basang-basa rin, at may dalang isang supot ng mga sariwang gulay. Si Mateo. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit ang mga mata nito ay may malalim na lungkot na tila nakikisimpatya sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Mahinang bulong ni Leandra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng manginig ng hindi kontrolado. Ang pagod, ang gutom, at ang matinding pagkabigla ay nagsasama-sama na sa kanyang sistema. Ang mga taong tulad mo ay hindi nararapat sa ganitong oras sa lugar na ito, sagot ni Mateo, sabay abot ng kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo. Ngunit sa sandaling maglapat ang kanilang mga balat, naramdaman ni Leandra ang isang kakaibang init. Hindi ang init ng pagmamahal, kundi ang init ng isang taong tunay na naghihirap at nananatiling matatag. Hindi na siya nakapagsalita. Ang dilim ay unti-unting lumamon sa kanyang paningin, habang ang pagod na kaniyang matagal ng kinikimkim ay nagwagi na. Ang huling naramdaman niya ay ang malakas at maingat na pag-alalay ng lalaki at ang bango ng sariwang lupa at ulan na bumabalot sa kanya. Sa mundo ng mga huwad na pangako, may isang estrangherong hindi niya inaasahan ang humawak sa kanya bago siya tuluyang maglaho. Ang pagtunog ng mga patak ng ulan sa bubong na yero, ang unang bagay na narinig ni Leandra pagkagising niya. Hindi ito ang malambot at tahimik na silid ng kanyang mansyon sa lungsod. Ang amoy ng basang kahoy at ang mahinang singaw ng nilagang gulay ang gumising sa kanyang diwa. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang kisameng gawa sa kawayan na may mga bitak na pilit tinatakpan ng mga lumang dyaryo. Nakatigil siya sa isang maliit na banig sa sahig. Ang kanyang mamahaling damit ay wala na. Pinalitan ito ng isang malinis, ngunit kupas na duster na amoy sabong panlaba. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila pilit na hinahatak ng pagod. Ang sakit sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, parang isang malaking bato na nakapatong sa kanyang puso.
Hindi siya pinapahintulutang huminga ng malalim. Sa kabilang bahagi ng maliit na silid, nakita niya ang isang matandang babae na abala sa pagtitirintas ng bawang. Ito si Tia Elena. Ang bawat kilos nito ay dahan-dahan, ang mga kamay ay puno ng mga peklat ng pagtatrabaho sa bukid, ngunit ang mukha nito ay may bakas ng kapayapaan na hindi kailanman nakita ni Leandra sa mga boardroom ng Manila. Gising ka na pala, iha, wika ng matanda. Ang boses ay malambot at puno ng pag-unawa. Inilapag nito ang hawak na bawang at dinala sa kanya ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Kumain ka muna. Alam kong hindi mo sanay ang ganitong pagkain, pero ito lang ang mayroon kami sa ngayon. Tiningnan ni Leandra ang pagkain. Ang init nito ay sumasalamin sa kabutihan ng taong nag-alok nito. Ngunit sa halip na magpasalamat, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang simpleng pagkilos na ito ng pagmamalasakit ay mas matindi ang tama sa kanyang damdamin kaysa sa anumang mamahaling regalo na natanggap niya mula kay Rafael. Ang mga regalong iyon ay laging may kapalit, laging may hinihinging pabor, ngunit ang lugaw na ito ay walang hinihintay na kapalit. Salamat po. Ang tanging nasabi ni Leandra, ang kanyang tinig ay basag. Ang pagkain ng unang kutsara ng lugaw ay nagdala ng init sa kanyang sikmurang ilang araw na walang laman. Sa bawat paglunok, tila unti-unting bumabalik ang kanyang pakiramdam sa realidad. Ngunit ang realidad na ito ay hindi na ang pagiging CEO ng Aurora Prime. Ito ay ang katotohanan ng isang babaeng walang-wala na pilit na binubuo ang sarili sa gitna ng kahirapan. Sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Mateo. Nanay, wala na tayong sapat na pondo para sa gamot mo ngayong buwan. Ang mga kumpanya sa lungsod, binabarat pa rin ang presyo ng ating mga ani. Ang boses ni Mateo ay puno ng frustrasyon at galit. Ang mga salitang iyon ay parang mga saksak na direktang tumama kay Leandra. Ang kumpanyang pinamamahalaan niya, ang kumpanyang pinagkatiwalaan niya kay Rafael, ang siya mismong nagpapahirap sa pamilyang nagligtas sa kanyang buhay. Ang lugaw sa kanyang kamay ay tila naging mapait. Ang pagkakasala ay nagsimulang sumakal sa kanyang lalamunan. Siya ang dahilan ng paghihirap nila kahit na hindi niya sinasadya. Paano niya haharapin ang lalaking ito kung malalaman nito ang katotohanan? Ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan ay naging isang pasanin na mas mabigat pa sa anumang krisis sa negosyo na naranasan niya. Matapos ang hapunan, nanatili si Leandra sa maliit na beranda ng bahay habang pinagmamasdan ng kadiliman ng mga palayan. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, dalang-dala ang halimuyak ng basang lupa at mga ligaw na bulaklak. Hindi siya makatulog. Ang bawat salitang narinig niya mula kay Mateo tungkol sa Aurora Prime ay nagiging paulit-ulit na taginting sa kanyang isipan. Lumabas si Mateo mula sa maliit na imbakan ng mga kagamitang pangbukid. Hawak nito ang isang lumang radyo na pilit na pinapagana, umaasa na makakakuha ng balita o kahit anong musika na makakapawi sa pagod. Nang mapansin ni Mateo ang presensya ni Leandra sa dilim, saglit itong huminto. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Bakit gising ka pa? Tanong ni Mateo. Ang tinig ay hindi na kasing lamig ng kahapon, ngunit may bakas pa rin ng pag-iingat. Hindi ako sanay sa katahimikan dito, sagot ni Leandra. Bagaman ang totoo ay hindi siya makatulog dahil sa ingay ng kanyang sariling konsensya. Mateo, tungkol sa Aurora Prime,
Gaano ba talaga kalala ang ginagawa nila sa inyo? Tumingin si Mateo sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Ang mga taong nasa itaas, ang mga taong nakasuot ng mamahaling damit at nakatira sa matataas na gusali, hindi nila nakikita ang dugo at pawis na aming ibinubuhos sa bawat butil ng palay. Para sa kanila, kami ay mga numero lamang sa kanilang report. Binabarat nila ang aming ani para mas lumaki ang kanilang tubo habang ang aking kapatid. Ang aking kapatid ay namatay dahil sa wala kaming pambili ng gamot, dulot ng kawalan ng maayos na kita. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Leandra. Ang pagkakakilanlan niya ay nakabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sabihin na hindi niya alam, na nalin lang siya, ngunit alam niyang hindi iyon sapat na dahilan para sa taong nawalan ng mahal sa buhay. Ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin na masakit na tanggapin. Pasensya na, Mateo, pabulong na wika ni Leandra habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Sana, sana ay dumating ang araw na magkaroon ng katarungan para sa inyo. Tumingin si Mateo sa kanya ng matagal, isang tingin na puno ng pagtataka at isang bahagyang haplos ng awa. Lumapit ito at inilapag ang isang lumang kumot sa kanyang balikat. Ang hustisya ay parang ulan sa tag-init dito sa amin, binibini. Minsan dumating, minsan ay nakalimutan na tayo. Pagtalikod ni Mateo upang bumalik sa loob, hindi niya napansin ang pagkahulog ng isang maliit na pitaka mula sa kanyang bulsa. Agad itong pinulot ni Leandra. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang litrato ng isang lalaki, ang kapatid ni Mateo, at ang isang pamilyar na logo ng Aurora Prime na nakadikit sa likod ng isang resibo. Ang resibong iyon ay may pirma ni Rafael. Ang mundo ni Leandra ay tila huminto. Ang ebidensya ng korupsyon ay nasa kanyang mga kamay, hawak ng taong kinamumuhian ang kanyang sariling kumpanya. Paano niya ipapaliwanag ang koneksyong ito? Ang lihim na akala niya ay ligtas ay unti-unti nang nabubuksan at ang katotohanan ay handa nang sumabog sa harap nilang dalawa. Mariing hinawakan ni Leandra ang resibong iyon. Ang papel ay malutong na, tanda ng mahabang panahon ng pagtatago. Ngunit ang pangalang nakasulat doon, ang pirma ni Rafael, ay napakalinaw. Iyon ang patunay ng pandaraya. Iyon ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ni Mateo. Ang resibong ito ay hindi lamang papel. Ito ay isang sumpa na nag-uugnay sa kanyang nakaraan at sa kasalukuyang paghihirap ng lalaking nagligtas sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinalik ang resibo sa loob ng pitaka. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Kung malalaman ni Mateo na siya ang CEO ng kumpanyang pumatay sa kanyang kapatid, tiyak na itataboy siya nito. Maaaring hindi siya patayin, ngunit ang pagkamuhi sa mga mata nito ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Narinig niya ang yabag ng paa ni Mateo na bumabalik sa beranda. Agad na itinago ni Leandra ang pitaka sa kanyang likuran, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. May naiwan ka, wika ni Leandra nang makalapit ang lalaki, ang kanyang boses ay pilit na pinatatag. Inabot niya ang pitaka kay Mateo. Tinanggap ito ni Mateo nang may pagtataka. Salamat. Hindi ko napansing nahulog ito. Tiningnan niya ang pitaka at sandaling sumulyap sa loob. Tila may hinahanap siya, ngunit hindi niya napansin ang bahagyang pagkakapunit ng resibo dahil sa pagmamadali. Matulog ka na,
Mahaba ang araw bukas. Kailangan nating maghanda para sa pag-aani. Tumalikod na si Mateo, ngunit bago pa siya tuluyang pumasok, lumingon siyang muli. Sino ka ba talaga, Binibini? Ang iyong mga kamay, hindi sila sanay sa hirap. Ang iyong pananalita, hindi ito tunog ng isang taong galing sa palengke. Ang tanong na iyon ay parang isang talim na tumutok sa kanyang lalamunan. Isa lang akong taong nawalan ng lahat, Mateo. Tulad mo, sagot ni Leandra, isang katotohanang binalot niya ng malabo at mapait na depinisyon. Umalis na si Mateo, iniwan si Leandra na nag-iisa sa dilim. Ang gabi ay naging mas malamig. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Tia Elena. Ang matanda ay naghihirap sa kanyang sakit at ang tanging pag-asa nito ay ang konting kita mula sa pag-aani. Ang konsensya ni Leandra ay hindi na siya pinatutulog. Hindi sapat ang manahimik. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang mabawi ang hustisya, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa pamilyang ito na tumanggap sa kanya sa kabila ng kanyang kawalan ng silbi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang plano ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Leandra. Isang plano na nangangailangan ng panganib, ngunit magbibigay ng pagkakataong itama ang lahat ng pagkakamaling kanyang nagawa. Ngunit bago ang lahat, kailangan niyang makita ang USB na laging hawak ni Mateo. Iyon ang susi. Kinabukasan, ang init ng araw ay tila nagnanais na ubusin ang anumang natitirang lamig ng gabi. Maagang gumising si Mateo at ang kanyang mga kasamahan sa bukid upang simulan ang pag-aani. Iniwan niya si Leandra sa pangangalaga ni Tia Elena na ngayon ay mas mahina ang katawan kaysa kahapon. Iha, heto ang susi ng lumang baul ni Mateo, wika ni Tia Elena habang inuubo. Pakikuha naman ang mga gamot ko sa loob. Hindi na kaya ng tuhod ko ang bumaba. Habang binubuksan ni Leandra ang baul, ang kanyang mga mata ay hindi nakapokus sa mga gamot. Sa ilalim ng mga lumang damit ng yumaong kapatid ni Mateo, may isang maliit na sobreng nakatago. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang maliit na USB drive. Iyon na yon, ang susi sa lahat ng kasinungalingan ni Rafael. Habang hawak ang USB, naramdaman ni Leandra ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat impormasyon sa loob nito ay hindi lamang magpapabagsak kay Rafael, kundi magpapabago rin sa takbo ng buhay ng mga taong nasa labas, nagpapakahirap sa ilalim ng araw. Ngunit sa kanyang paglabas ng bahay, sinalubong siya ng isang hindi inaasahang pangyayari. Isang itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng kanilang bahay. Mula rito ay lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na salamin, ang mga tauhan ni Rafael. Saan ang babaeng iyon? Tanong ng isa sa mga lalaki, habang pilit na binubuksan ang pinto ng bahay. Nagtago si Leandra sa likod ng malaking haligi ng bahay. Ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang dibdib. Narinig niya ang sigaw ni Tia Elena sa loob. Wala rito ang sinasabi niyo. Huwag niyo siyang sasaktan. Sigaw ni Leandra, hindi na napigilan ang kanyang sarili. Lumabas siya mula sa pinagtataguan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa USB drive sa loob ng kanyang bulsa. Ang mga lalaki ay ngumisi nang makita siya. Nahanap din namin ang takas na CEO. Ibigay mo ang hawak mo, Leandra. Huwag mong pilitin na masaktan ang matandang ito. Sa malayo, nakita ni Mateo na tumatakbo pabalik sa bahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataka.
Ang kanyang titig ay lumipat mula sa mga lalaking nakasuot ng itim patungo kay Leandra at ang katagang CEO na binitiwan ng mga lalaki ay tila isang kulog na yumanig sa buong paligid. CEO! Uulit ni Mateo, ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding pagkabigla at pagkadismaya. Ang pagkakaibigan, ang pagtitiwala, at ang bawat sandaling pinagsamahan nila ay tila naglaho sa isang iglap. Ang katotohanang matagal na niyang pinaghihinalaan ay nasa harap na niya at mas masakit pa ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng huni ng mga kuliglig at ng mabigat na paghinga ni Mateo. Ang mga tauhan ni Rafael ay tumawa ng malakas, isang tunog na puno ng pangungutya. Si Leandra na nakatayo sa gitna ay pakiramdam niya ay hinuhukay ang sarili niyang libingan. Ang USB sa kanyang bulsa ay tila nagiging napakabigat, isang patunay ng kanyang pagkakasala sa pagtatago ng totoo. CEO. Ulit ni Mateo, ang kanyang boses ay hindi na galit, kundi puno ng isang uri ng pait na hindi maipaliwanag. Tumingin siya kay Leandra, at sa bawat segundo ng kanilang pagkakatitigan, nakita ni Leandra ang unti-unting pagkamatay ng respeto sa mga mata nito. Ikaw ang may-ari ng Aurora Prime. Ang babaeng pinakain ko ng lugaw, ang babaeng tinulungan ko, ay siya palang dahilan ng paghihirap ng aking pamilya. Mateo, makinig ka. Pakiusap ni Leandra, ang kanyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Hindi ko alam ang lahat ng nangyayari. Nalinlang din ako ni Rafael. Pinarusahan ako ng sarili kong kumpanya. Sapat na ang pagsisinungaling. Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Rafael habang humahakbang papalapit kay Leandra. Ibigay mo ang USB o kami ang kukuha nito sa marahas na paraan. Hindi nag-atubili si Mateo. Kahit na nasaktan siya sa pagtataksil ni Leandra, ang kanyang prinsipyo ay nanaig. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ni Mateo ang isang gamit pang bukid at humarang sa pagitan ni Leandra at ng mga lalaki. Ang kanyang mga mata ay naglalablab sa galit, hindi na kay Leandra, kundi sa mga taong pilit na nananakop sa kanyang tahanan. Umalis kayo sa lupang ito, sigaw ni Mateo. Ang kanyang pagtayo ay matatag, parang isang pader na hindi matitibag. Nagsimulang magkagulo. Ang mga lalaki ay sumugod kay Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, tinulak ni Mateo si Leandra palayo sa panganib. Tumakbo ka. Pumunta ka sa gubat, huwag kang lilingon. Mateo, hindi kita iiwan. Sigaw ni Leandra, ngunit ang isa sa mga lalaki ay nakuha si Mateo at nagsimulang pagtulungan ito. Ang bawat suntok na tumatama kay Mateo ay parang humahati sa puso ni Leandra. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay handang magsakripisyo para sa kanya, sa kabila ng alam nitong siya ang dahilan ng lahat ng kamalasang ito. Tumakbo si Leandra, hindi dahil sa siya ay duwag, kundi dahil alam niyang ang USB na hawak niya ang tanging paraan upang matapos ang lahat ng ito. Habang tumatakbo siya patungo sa kadiliman ng mga puno, naririnig niya ang mga sigaw ni Tia Elena at ang tunog ng pagkabagok ng katawan ni Mateo sa lupa. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagsisisi at determinasyon. Ngayon, ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa taong nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa gitna ng kanyang pagbagsak. Chakchimbomsks. Ang gubat ay tila isang malaking bitag na nilalamon ang bawat paghinga ni Leandra. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanyang balat, nag-iiwan ng mga galos. Ngunit walang katumbas iyon sa hapdi na nadarama niya sa kanyang kalooban.
Sa bawat yabag niya sa putikan, ang imahe ni Mateo na nabubugbog ay paulit-ulit na bumabalik. Ang kanyang mukha na basang-basa ng dugo, ang kanyang mga matang puno ng pagkadismaya ngunit nananatiling matatag sa pagprotekta sa kanya. Huminto si Leandra sa tabi ng isang maliit na batis, humihingal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang hawak ang USB. Hindi ito pwedeng masayang, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa gitna ng pagtangis. Mateo, patawarin mo ako. Sa likod ng mga puno, narinig niya ang mga yabag ng mga tauhan ni Rafael na naghahanap sa kanya. Alam niyang hindi siya pwedeng magtagal. Kailangan niyang humanap ng paraan upang makabalik sa baryo upang iligtas si Mateo. Habang nagtatago sa ilalim ng isang makapal na puno ng mangga, nakakita siya ng isang lumang bodega ng mga magsasaka. Doon, may isang matandang radyo at isang lumang telepono na hindi gumagana, ngunit may mga dokumentong iniwan ang mga magsasaka na nagpapakita ng mga ruta patungo sa highway. Biglang isang anino ang lumitaw sa harap niya. Si Tia Elena, na pilit na naglalakad kahit pa ika-ika. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Leandra, kailangan nating umalis dito. Tia, si Mateo? Nasaan si Mateo? Tanong ni Leandra. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Dinala siya ng mga lalaking iyon sa lumang bodega malapit sa ilog. Pilit nilang kinukuha ang USB, sagot ng matanda, habang pilit na humihinga ng maayos. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahawi sa puso ni Leandra. Hindi lamang siya basta takot. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagre-rebelde. Ang babaeng dati ay nakaupo sa malambot na silya ng opisina. Ang babaeng dati ay iniiwasan ang anumang gulo ay nagbago na. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-aalinlangan ay napalitan ng isang malamig at matapang na titig. Tia, dalhin mo ang USB na ito sa bayan, utos ni Leandra, sabay abot ng maliit na gadget sa matanda. Ibigay mo ito sa mga autoridad sa munisipyo. Ipakita mo ang mga dokumento sa loob. Ako ang bahala kay Mateo. Ngunit iha, papatayin ka nila. Hindi, sagot ni Leandra. Ang kanyang tinig ay matatag, puno ng isang kapangyarihan na noon lamang niya natuklasan. Hindi sila mananakit hanggat iniisip nilang nasa akin pa ang USB. Gagamitin ko ang oras na ito para iligtas siya. Habang papalayo si Tia Elena, si Leandra ay tumalikod at naglakad patungo sa direksyon ng lumang bodega. Hindi na siya ang CEO na walang magawa. Siya ay isang babaeng may misyon, isang babaeng natutong lumaban para sa taong nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagpapakasakit. Ang bawat hakbang niya ay puno ng panganib, ngunit sa bawat tibok ng kanyang puso, ang pangalan ni Mateo ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang lumang bodega sa tabi ng ilog ay nababalot ng amoy ng amag at kalawang. Mula sa labas, naririnig ni Leandra ang malakas na pagtawa ng mga tauhan ni Rafael at ang boses ni Mateo na bagaman hirap na ay nananatiling matapang. Saan mo itinago ang USB, Salcedo? Huwag mong sayangin ang oras namin. Bulyaw ng isa sa mga lalaki, sinundan ng tunog ng isang malakas na suntok na dumapo sa katawan ni Mateo. Napapikit ng mariin si Leandra. Bawat tunog ng pagtama ng kamao sa balat ni Mateo ay parang humahampas sa kanyang sariling laman. Huminga siya ng malalim,
Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Kailangan niya ng plano. Nakita niya ang isang tumpok ng mga tuyong dayami at mga lumang langis sa gilid ng bodega, isang aksidenteng pagkakataon na maaari niyang gamitin. Dahan-dahan, sa ilalim ng takip ng dilim, sinimulan niyang buksan ang mga lalagyan ng langis at ibinuhos ito sa gilid ng estruktura, malayo sa kung saan nakagapos si Mateo. Gamit ang isang pirasong tela na sinindihan niya, lumikha siya ng apoy na unti-unting kumalat sa mga dayami. Hindi niya layuning sunugin ang buong lugar, kundi ang lumikha ng isang malakas na kaguluhan na magbibigay sa kanya ng pagkakataong makapasok. Sa loob ng ilang saglit, ang bodega ay napuno ng makapal na usok. Sunog! Sunog! Sigaw ng isa sa mga tauhan. Ang mga lalaki ay nagkagulo, kanya-kanya ng takbo palabas upang iligtas ang kanilang mga sarili. Hindi na nag-atubili si Leandra. Pumasok siya sa loob ng bodega na ngayon ay nababalot na ng abo at usok. Nakita niya si Mateo na nakagapos sa isang lumang haligi. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at tuyong dugo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat nang makita si Leandra. "Leandra, anong ginagawa mo rito? Umalis ka!" Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay paos dahil sa usok. "Hindi ako aalis nang wala ka, Mateo," wika ni Leandra habang mabilis na kinakalag ang mga tali sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay dumudugo na sa pagpilit na buksan ang mahigpit na pagkakatali. "Pinadala ko na ang USB sa mga awtoridad. Tapos na ang laban nila, Mateo." Nang tuluyang makawala ang mga kamay ni Mateo, agad nitong hinawakan ang braso ni Leandra. Sa gitna ng usok at apoy, sandaling nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang salita, ngunit sa mga mata ni Mateo, nabasa ni Leandra ang isang emosyong hindi niya inaasahan. Isang halo ng paghanga, pagsisisi, at isang malalim na pagmamahal na sa wakas ay hindi na nito naitatago. "Bakit mo ginawa ito?" Tanong ni Mateo ng pabulong. Ang kanyang mga kamay ay marahang humaplos sa pisngi ni Leandra, inaalis ang dumi at luha mula rito. "Dahil ikaw ang nagturo sa akin na ang buhay ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa kung sino ang handa mong ipaglaban," sagot ni Leandra. Ngunit ang kanilang sandali ay naputol nang muling bumalik ang mga lalaki, dala ang mga baras ng bakal na tanto nilang sila ay niloko. Ang pagtakas ay hindi magiging madali. Ang laban para sa kanilang kaligtasan ay nagsisimula pa lamang, at ngayon magkasama na silang haharap sa panganib. Ang apoy ay patuloy na kumakalat, naglalabas ng nakasusulasok na usok na bumabalot sa buong bodega. Mabilis na hinila ni Mateo si Leandra palayo sa mga lalaking bumabalik sa loob. Dahil sa nanghina si Mateo sa mga nakaraang pagmamalupit, inalalayan siya ni Leandra, ang kanyang balikat ang nagsisilbing sandigan nito. "Dito tayo sa likuran, may maliit na daanan patungo sa sapa," ani Mateo habang hinihingal. Tumakbo sila sa gitna ng makapal na damo at dilim. Ang mga yabag ng kanilang mga paa ay tila isang ritmong nagmamadali, habang sa likuran nila naririnig ang mga sigaw at pagmumura ng mga tauhan ni Rafael na nagbabaka sakaling mahuli sila. Ang bawat pagtama ng mga sanga sa kanilang mukha ay hindi na nila alintana. Ang tanging layunin ay ang makalayo sa kamatayan. Pagdating sa gilid ng sapa, tumigil sila sandali. Si Mateo ay napaluhod. Ang kanyang mga sugat ay bumubuka at nagdurugo.
Leandra, tumakbo ka na. Masyado na akong mabigat para sa'yo. Kapag naabutan nila tayo, pareho lang tayong mawawala. Umiling si Leandra ng mariin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan. Hindi kita bibitawan, Mateo. Ikaw ang nagligtas sa akin noong wala akong matakbuhan. Ngayon, ako naman ang magdadala sa iyo hanggang sa dulo. Sa kabila ng kanyang panghihina, napangiti si Mateo. Isang ngiting totoo, punong-puno ng pag-asa. Bakit mo ginagawa ito? Hindi mo na kailangan pang bumalik sa ganitong buhay. Dahil dito ko natagpuan ang tunay na Leandra. Sagot niya habang hinahawakan ang mukha ni Mateo, marahang inaalis ang dumi sa kanyang noo. Hindi ang CEO ng isang malaking kumpanya, kundi ang babaeng kayang lumaban para sa taong mahalaga sa kanya. Biglang umaling-aungaw ang isang malakas na putok ng baril sa malayo, hindi mula sa mga tauhan, kundi mula sa mga awtoridad na dumating na. Ang mga sirenang pampulisya ay unti-unting lumalapit, nagbibigay ng liwanag sa madilim na kagubatan. Ang mga tauhan ni Rafael, nang marinig ang mga sirena, ay nagunahang tumakbo patungo sa kabilang direksyon upang makatakas. Nawala ang panganib, ngunit hindi nawala ang pagkapagod. Sila ay humiga sa damuhan, kapwa humihingal, habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit na nagsisimulang magningning. Sa sandaling iyon, ang mundo ay naging payapa. Ang mga harang na dati ay naghihiwalay sa kanila, ang yaman, ang katayuan, ang nakaraan, ay tila naglaho sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ligtas na tayo, bulong ni Mateo, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang kamay sa kamay ni Leandra. Hinawakan ni Leandra ang kamay ni Mateo. Ang init nito ang siyang nagpapatunay na sila ay buhay. Ang laban sa korte laban kay Rafael ay magsisimula pa lamang, ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng kagubatan, alam ni Leandra na kahit ano pang mangyari, mayroon na siyang kasama. Ang pag-ibig na akala niya ay isang huwad na pangako mula kay Rafael ay tunay na nasumpungan niya sa taong walang maibibigay kundi ang kanyang sarili. Ang araw ng paglilitis ay hindi lamang isang laban sa korte. Ito ay isang pagtatanghal ng katotohanan. Sa loob ng malaking bulwagan ng munisipyo, ang tensyon ay tila nakabalot sa bawat sulok. Nakaupo si Leandra sa saksi. Ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng takot. Sa kabilang panig, nakita niya si Rafael, ang lalaking minsan ay naging mundo niya, na nakasuot ng mamahaling suit, pilit na nagpapakita ng kalmado sa kabila ng unti-unting pagkawala ng kanyang autoridad. Nang tawagin si Mateo upang magbigay ng pahayag, ang bulwagan ay tumahimik. Ipinakita ni Mateo ang lahat ng dokumentong nakuha nila mula sa USB. Ang bawat pahina, ang bawat pirma ni Rafael, ang bawat transaksyong ilegal ay inilatag sa harap ng hukom. Ang mga mukha ng mga taong nakikinig ay unti-unting nagbago mula sa pagtataka tungo sa matinding pagkagulat at galit. Ang lahat ng ito, simula ni Mateo, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng hustisya, ay hindi lamang mga numero. Ito ay buhay ng mga magsasakang tulad ng aking kapatid. Ang yaman ni Rafael ay itinayo sa ibabaw ng aming mga pangarap na dinurog at mga pamilyang winasak. Si Rafael, na hindi na nakapagpigil, ay tumayo at sumigaw. Puro kasinungalingan. Ang babaeng iyan, si Leandra, ang mastermind ng lahat ng ito. Ginamit niya ako para sa kanyang sariling interes. Ngunit hindi natinag si Leandra.
Tumayo siya at humarap kay Rafael. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ay ngayon ay puno ng awa para sa isang taong tulad nito. Rafael, ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo ay totoo, ngunit ang katapatan ko sa katotohanan ay mas matimbang. Ang pirma mo ang nagpapatunay sa lahat. Hindi mo na maitatago ang iyong kasakiman sa likod ng aking pangalan. Ang bawat salita ni Leandra ay parang mga palaso na tumatama sa puso ng mga kasinungalingan ni Rafael. Ang mga ebidensyang iprinisinta, ang mga testimonya ng mga magsasaka, at ang sariling pag-amin ng mga tauhan ni Rafael ay naging sapat upang ilugmok ang kanyang imperyo. Ang mukha ni Rafael ay unti-unting nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa pagiging lantad na pagkatalo. Nang ilabas ng hukom ang hatol, ang buong silid ay nagdiwang. Hindi lamang ito pagkakapanalo ng batas, ito ay pagkakapanalo ng mga taong matagal nang inaapi. Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng mga magsasaka na may hawak na mga bulaklak at luha sa kanilang mga mata. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang paningin ni Leandra ay nakatuon lamang kay Mateo. Ang lalaking nagsimula bilang estranghero, naging tagapagligtas, at ngayon ay naging katuwang sa hustisya. Sa wakas, ang mabigat na pasanin na naghihiwalay sa kanila ay wala na. Ngunit isang tanong ang nananatili sa isipan ni Leandra. Pagkatapos nito, saan na sila patutungo? Pagkatapos ng kaguluhan at ingay sa korte, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buhay ni Leandra. Ang mga headline sa dyaryo at telebisyon ay puno ng balita tungkol sa pagbagsak ni Rafael at ang muling pagbangon ng Aurora Prime. Ngunit para kay Leandra, ang lahat ng iyon ay parang mga anino na lamang ng isang nakaraang buhay. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng bahay ni Mateo sa Bulacan. Ang sikat ng araw ay tumatago sa mga dahon ng puno, nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang maliit na bag, ang tanging gamit na natira sa kanya mula sa lungsod. Hindi na siya ang CEO na nakasuot ng mamahaling suit. Ngayon, siya ay isang babaeng handang mamuhay ng simple. Lumabas si Mateo mula sa likuran ng bahay, may dalang basket ng mga ani. Nang makita si Leandra, bahagyang natigilan ang lalaki. Ang mga sugat sa kanyang mukha ay unti-unti nang humihilom, ngunit ang lalim ng kanyang mga mata ay nananatiling misteryoso at mapagmahal. Akala ko, akala ko ay babalik ka na sa Manila upang ayusin ang kumpanya, ani Mateo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. Ang Aurora Prime ay nasa ilalim na ng isang kooperatiba ng mga magsasaka. Sagot ni Leandra habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi na nila kailangan ng CEO na nakatira sa Toreng-Garing. Kailangan nila ng isang katulad mo at ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa lupa. Lumapit si Leandra at hinawakan ang mga kamay ni Mateo. Mga kamay na magaspang, puno ng sugat, ngunit kamay na nagligtas sa kanya. Mateo, hindi ko alam kung paano magsimula. Wala akong alam sa pagbubukid. Pero handa akong matuto. Handa akong magsimula sa simula. Kasama mo. Tinitigan siya ni Mateo ng matagal. Ang mga harang na dati ay naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Inilapit ni Mateo ang kanyang mukha kay Leandra. Ang kanilang mga hininga ay nagahalo sa ilalim ng sariwang hangin ng kanayunan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, at lahat ng pagdurusa ay nagkaroon ng kabuluhan.
Hindi madali ang buhay dito, Leandra. Maraming pagod, maraming hirap. Bulong ni Mateo habang dahan-dahang hinahalikan ang noo ng dalaga. Alam ko, sagot ni Leandra habang pumipikit at sumasandal sa balikat ni Mateo. Pero kung ikaw ang kasama, ang hirap ay nagiging inspirasyon, ang pagod ay nagiging pahinga. Sa likod nila, narinig nila ang mahinang pagtawa ni Tia Elena habang inihahanda ang mesa para sa kanilang hapunan. Ang amoy ng nilagang manok at sariwang kanin ay punong-puno ng pag-asa. Ito ang buhay na hinahanap ni Leandra, hindi ang ningning ng mga ilaw sa syudad, kundi ang ningning ng isang tahanan na binuo sa katapatan at pagmamahalan. Lumipas ang ilang buwan, ang mga palad ni Leandra, na dati ay makinis at laging may hawak na mamahaling panulat, ay puno na ngayon ng mga kalyo at bahid ng lupa. Hindi na siya ang babaeng natatakot madumihan. Ngayon, ang bawat bahid ng putik sa kanyang damit ay simbolo ng kanyang bagong pagkatao. Isang hapon, habang nag-aani sila ng mga gulay, tumigil si Mateo at pinanood ang bawat kilos ni Leandra. Ang dalaga ay marunong na ngayong pumili ng mga hinog na kamatis at maingat na nag-aayos ng mga ito sa basket. May isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi kailanman nakita ni Mateo sa mga unang linggo nilang pagsasama. Hindi ka na mukhang tagalungsod, biro ni Mateo, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang isang lumang panyo. Tumawa si Leandra, isang tawang malaya at totoo. At ikaw naman, hindi ka na mukhang galit sa mundo. Huminto sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga para magpahinga. Inilabas ni Leandra ang baon nilang pagkain, simpleng kanin at inihaw na isda. Habang kumakain, napansin ni Leandra ang isang maliit na bukid sa kabilang dulo ng lupain na tila hindi pa napagtataniman. Mateo, bakit hindi pa natin tinatamnan ang bahaging iyon? Tanong ni Leandra habang itinuturo ang lupain. Sa tingin ko, mas bagay roon ang mga bulaklak o kaya ay mga prutas na magugustuhan ni Tia Elena. Lupa iyon ng aking mga ninuno, sagot ni Mateo. Ang kanyang tinig ay naging seryoso. Doon ko binalak itayo ang bahay para sa aking pamilya noong bata pa ako. Pero dahil sa hirap, nanatili itong bakante. Tiningnan ni Leandra ang mga mata ni Mateo. Nakita niya ang isang pangarap na matagal nang natutulog. Mateo, hindi pa huli ang lahat. Pwede nating simulan ngayon. Hindi bilang isang CEO o isang magsasaka na naghihikahos, kundi bilang tayo, bilang magkasama. Ang bawat salita ay may dalang pangako. Ang pag-ibig sa pagitan nila ay hindi na lamang basta nararamdaman. Ito ay naging isang proyekto, isang pagbuo ng kinabukasan. Habang tinitingnan ni Mateo si Leandra, naramdaman niya na ang lahat ng pagdurusa ng nakaraan ay sadyang nangyari upang ituro sa kanya na ang tunay na yaman ay wala sa mga ari-arian, kundi nasa taong handang sumama sa iyo sa gitna ng init at ulan. Biglang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Leandra. Salamat sa pagpili sa akin, Leandra. Sa kabila ng lahat ng mayroon ako, wala ako. Wala kang kulang, Mateo, sagot ni Leandra habang sumasandal sa kanyang balikat. Dahil sa bawat butil ng lupa na ating tinatamnan, tayo ay nagtatanim din ng ating sariling kaligayahan. Sa ilalim ng dapit hapon, habang ang langit ay nagkukulay kahel, natanto nilang dalawa na ang pagbabalik sa lupa ay hindi pag-atras. Ito ay isang malaking hakbang patungo sa isang buhay na tunay na makabuluhan. Ang payapang buhay sa Bulacan ay nabigla ng isang umaga,
Isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Mula rito ay bumaba ang isang pamilyar na figura, ang dating assistant ni Leandra sa Aurora Prime na si Clarissa. Mukhang pagod at puno ng alinlangan ang babae. Lumabas si Leandra upang salubungin ito, habang si Mateo ay nanatili sa malayo, binibigyan ng espasyo ang dalaga. Clarissa, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Leandra. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may halong kaba. Leandra, kailangan ka namin, simula ni Clarissa, habang nilalabanan ang pagtulo ng luha. Pagkatapos makulong ni Rafael, nagkagulo ang pamamahala. Ang mga empleyado hindi alam ang gagawin. Ang mga magsasaka sa ibang bayan na hawak ng Aurora Prime ay nagwewelga dahil sa kawalan ng direksyon. Sinasabi nilang ikaw lang ang makakapag-ayos nito. Naramdaman ni Leandra ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ang buhay na tinakbuhan niya, ang mundong nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Tumingin siya sa malayo, kung saan nakita niya si Mateo na patuloy sa pagbubungkal ng lupa, tila walang pakialam sa mga nangyayari. Ngunit alam ni Leandra, nararamdaman ni Mateo ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi na ako ang Leandra na kilala niyo, wika ni Leandra sa mahinahong tinig. Ang aking mundo ay wala na sa mga gusaling iyon. Ang aking mundo ay nandito na, sa piling ng taong nagturo sa akin na ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa posisyon. Pero Leandra, pakiusap ni Clarissa, hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa libu-libong buhay na nakasalalay sa Aurora Prime. Kung hindi mo sila tutulungan, baka bumagsak ang buong sistema at mas marami pang magsasaka ang mawalan ng kabuhayan. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik sa kanyang budhi. Alam ni Leandra na tama si Clarissa. Ang hustisya na ipinaglaban niya ay magiging walang saysay kung ang sistemang binago nila ay babagsak din lamang dahil sa kawalan ng tamang pamumuno. Pag-alis ni Clarissa, nanatiling nakatayo si Leandra sa gitna ng bukid. Lumapit si Mateo, inabutan siya ng isang basong tubig. Hindi ito nagsalita, hinayaan lamang si Leandra na mag-isip. Mateo, panimula ni Leandra, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa mga mata ng lalaki. Kung kailangan kong bumalik para ayusin ang lahat, kahit pansamantala lang, hahayaan mo ba ako? Tinitigan siya ni Mateo ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ni Leandra ang isang lalaking handang magparaya para sa mas nakararami. Hindi kita mapipigilan sa kung ano ang tama, Leandra. Pero tandaan mo, ang lupang ito, ang tahanang ito, ay palaging maghihintay sa iyo. Dahil alam ko, hindi mo na kayang tumagal sa mundong hindi ka na masaya. Sa gabing iyon, ang kanilang hapunan ay naging mas tahimik. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, naramdaman nila ang isang bagong uri ng pagtitiwala. Isang pagtitiwala na kahit paghiwalayin sila ng trabaho at responsibilidad, ang kanilang mga puso ay mananatiling nakatali sa isa't isa. Ang mga gusali sa Makati ay tila mga higanteng sumasakal sa langit. Pagpasok ni Leandra sa lobby ng Aurora Prime, ramdam niya ang lamig ng air condition na dati ay kinasanayan niya, ngunit ngayon ay tila nagpapamanghid sa kanyang balat. Ang mga empleyado na dating nagtatago ng kanilang takot sa kanya ay tumitingin sa kanya na may halong pag-asa at pagtataka. Hindi siya nakasuot ng mamahaling alahas o designer dress. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at maong, isang imahe na labis na kaiba sa CEO na dati nilang kilala.
Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang dating opisina ay puno ng mga alaala. Ang mga panahong siya ay nabulag ng ambisyon, ang mga oras na pinagkatiwalaan niya ang maling tao. Pagpasok niya sa opisina, ang bango ng bagong pintura ay hindi maitatago ang alikabok ng mga nakaraang pagkakamali. Umupo siya sa upuan ng CEO, ngunit hindi niya naramdaman ang kapangyarihan. Ang naramdaman niya ay ang responsibilidad. Ma'am Leandra, ani Clarissa habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Ang mga magsasaka sa mga probinsya ay naghihintay ng iyong anunsyo. Ang mga kontrata na pinirmahan ni Rafael ay kailangang kanselahin agad. Ngunit maaari itong magdulot ng matinding pagkalugi sa kumpanya. Binasa ni Leandra ang mga dokumento. Dito, nakita niya ang malupit na katotohanan. Kahit wala na si Rafael, ang mga ugat ng kasakiman ay malalim pa rin. Binuksan niya ang kanyang laptop at nakita ang libu-libong mensahe ng mga magsasakang humihingi ng tulong. Ang puso niya ay kumirot. Naalala niya ang mukha ni Mateo, ang haplos ng lupa sa kanyang mga kamay, at ang simpleng lugaw ni Tia Elena. Hindi natin kailangang pumili sa pagitan ng kita at ng kapakanan ng mga magsasaka. Wika ni Leandra, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Gagawa tayo ng bagong sistema. Ang kumpanyang ito ay hindi na magiging isang toreng-garing. Mula ngayon, ang mga magsasaka ang magiging katuwang natin, hindi ang mga biktima. Habang nagtatrabaho siya hanggang madaling araw, naramdaman ni Leandra ang pagod. Ngunit hindi ito ang pagod na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkabigo. Ito ay pagod na may kalakip na layunin. Sa gitna ng gabi, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mateo. Mateo, mahinang wika niya nang sumagot ang lalaki sa kabilang linya. Leandra, bakit gising ka pa? Sagot ni Mateo, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Nandito ako sa opisina. Ang daming kailangang ayusin pero namimiss kita. Tumahimik si Mateo sa kabilang linya, isang katahimikang puno ng pag-unawa. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Leandra. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang tama. Huwag kang mawala sa sarili mo sa gitna ng mga papel na yan. Hihintayin kita. Ang boses ni Mateo ang nagsilbing angkla ni Leandra. Kahit nasa gitna siya ng mga gusali sa lungsod, ang kanyang puso ay nananatiling nasa bukid. Alam niyang ito na ang huling laban niya para sa kumpanya, ang pag-aayos nito para maging isang instrumento ng tunay na serbisyo bago siya tuluyang bumalik sa buhay na tunay niyang minahal. Lumipas ang 3 buwan. Ang mga pagbabago sa Aurora Prime ay naging usap-usapan hindi lamang sa mundo ng negosyo, kundi maging sa mga baryo. Hindi na ito ang kumpanyang kinatatakutan. Ito na ngayon ang kumpanyang itinuturing na katuwang ng mga magsasaka. Sa wakas, ang mga kontrata ay naging patas at ang kita ay direkta ng napupunta sa mga taong nagbubungkal ng lupa. Nakatayo si Leandra sa balkonahe ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa skyline ng Manila. Ngunit sa kanyang isipan, ang nakikita niya ay ang paglubog ng araw sa mga palayan ng Bulacan. Tapos na ang kanyang tungkulin. Ang mga bagong leader na kanyang sinanay ay handa na upang ituloy ang layuning makatao ng kumpanya. Pumasok si Clarissa sa opisina, bitbit ang huling dokumento na kailangan pirmahan. Ma'am, handa na ang lahat. Ang paglilipat ng pamamahala ay aprobado na ng board. Sigurado ka na ba sa desisyon mong ito?
Maraming nagtatanong kung bakit mo iiwanan ang tuktok ng tagumpay. Ngumiti si Leandra, isang ngiti na hindi na kailanman mabibili ng anumang yaman. Clarissa, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng opisina o sa dami ng pera sa bangko. Nasusukat ito sa kapayapaan ng iyong puso kapag bago ka matulog sa gabi. At sa wakas, nahanap ko na ang kapayapaang iyon. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Inayos niya ang kanyang mga gamit. Isang maliit na bag lamang ang kanyang kinuha. Ang mga mamahaling gamit na dati ay simbolo ng kanyang katayuan ay iniwan niya. Habang naglalakad palabas ng gusali, hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang niya ay magaan, parang isang ibong nakalaya mula sa isang gintong hawla. Pagdating niya sa Bulacan, hindi na siya nagpahinga. Dumiretso siya sa palayan. Doon, nakita niya si Mateo na kasalukuyang nag-aani ng mga unang bunga ng kanilang pinaghirapan. Nang makita si Leandra, binitawan ni Mateo ang kanyang gamit at tumakbo patungo sa dalaga. Hindi na kailangan ng mga salita. Sinalubong ni Leandra si Mateo ng isang mahigpit na yakap. Sa gitna ng malawak na palayan, sa ilalim ng asul na langit, ramdam ni Leandra ang bango ng lupa na ngayon ay kanya na ring tahanan. Bumalik ka, bulong ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Hindi na ako aalis, sagot ni Leandra, habang humihiwalay sa yakap at tinitigan ang lalaking nagturo sa kanya ng kahulugan ng pag-ibig na walang kapalit. Tapos na ang aking tungkulin sa nakaraan. Ngayon, ang misyon ko ay ang bumuo ng kinabukasan kasama ka. Sa malayong bahagi, nakita nila si Tia Elena na kumakaway mula sa kanilang munting bahay. Ang hapunan ay nakahanda na at ang hangin ay punong-puno ng pag-asa. Ang toreng-garing ay tuluyan ng gumuho, ngunit mula sa mga guho nito, isang tunay at matatag na tahanan ang sumibol. Ang kwento ni Leandra ay hindi nagtapos sa pagbagsak. Ito ay nagtapos sa isang matamis at mapayapang simula. Isang taon ang lumipas. Ang maliit na piraso ng lupain na dati ay bakante sa tabi ng bahay ni Mateo ay isa ng masiglang hardin na puno ng iba't ibang gulay at bulaklak. Ang mga bata mula sa baryo ay madalas maglaro sa paligid. Ang kanilang mga tawa ay nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng tahanan. Sa loob ng bahay, si Tia Elena ay nakaupo sa kanyang silya. Nakangiting pinagmamasdan ang kanyang anak at si Leandra na nag-aayos ng kanilang hapunan. Ang bango ng nilagang manok at ang usok ng mainit na kanin ay nanunuot sa bawat silid. Isang amoy na para kay Leandra ay nangangahulugan lamang ng isang bagay, kapayapaan.